United Senior Citizens, 9 years ago na po. Bago pa po pumasok ang Duterte, kami po ay nagkakasama ni Kong Nila Magsaysay doon sa panahon na si Grace po ay tumatakbo ng presidente. At sa kanyang pagtakbo ay ang mga Magsaysay po ang kanilang minister. At sa iyong palad, si Duterte po ang manalo na presidente. At doon po pumasok ang United Senior Citizens sa Pilipinas. Dati po tayo tumakbo bilang Senior Citizen Parties. Kung nakatandaan nito, meron po tayo Senior Citizen Parties. At hindi naman po ako nakita rito noong mga panahon na yun, nanalo po tayo ng 2 seats sa Caloocan. Dito po rito, pero hindi po kami nagkaroon ng mga ganitong pagtitipon. Gumawa na po ako ng mga barangay coordinator para makakuha ng mga katulong para makadagdag ng boto para manalo yung aming senior citizen. At kami po ay nanalo, ako po kami ng 2 seats. Pero pagkakang palat po, dahil nagkaroon ng COVID, maabot po ang COVID, ay namatay po yung aming isang nominee sa COVID-19. So, dahil namatay po siya, ay hindi po tayo makababa. Dahil sa yung ating pong representative ay senior citizen na 70 years old na po, 77 years old kasi kung bilang Magsaysay, bawal na makasalamuhan kahit na mga panahon na yun. Kaya, para naging value po yung ating representante sa Kongreso. Pero ito pa man, ay tuloy-tuloy po yung aming programa sa pamamagitan ng mga assistance, medical assistance, hospital bill, mga funeral service, meron po kami yan. Pero yung po ay inilalapit po sa aming opisina sa Kongreso. Pero ito pong later on, pumasok po ang panahon ni DPM, naging high-tech po yung ating pagtugon sa mga assistance. Inuwasan na po ni Kongila na pumunta pa doon sa kanilang opisina yung mga humihingi tulong. Ngayon po, ginagawa na po namin, meron po kami leave na pinapasa, 2 days lang po. Ang bawa, meron po yung namatayan, mga anak, kahit wala po sa rito sa Francis Street, kahit sa po ay nasa Bisaya, nasa Mindanao, nasa Norte, Pangasinan, hihingi ng tulungan. Basta meron na po kayo po piyaman po sa certificate. At nagiging po yung pangalan ng payment. At ipapasa po namin sa inili, ipinapa niyo po yun, babalik po yung nilapay na po explain, at akakay niya lang po yung dos ng teker, pupunta po kayo sa kesa kukuha ng tulungan. Kaya, ganun po ngayon, wala na po yung pupunta kayo sa kesa Philippines, pupunta kayo sa city hall, pupunta kayo sa barangay, wala na po ganun ngayon. So, pupunta lang po kayo sa ating Pangulo, bibigay ko po sa kanyang link, kailangan nyo po ng mga hospital bill, pupunta po kayo ng Pangulo, hingin hospital link, papasok po sa inyo, pipilatan nyo, babalik po sa kanya, isesend mo sa akin, at isesend ko po sa opisina, para yung opisina ang po-contact sa hospital. Yun po yung hospital. Kayo po ay nakapagpahit sa lahat ng pag-publikong hospital. Ng center, heart center, EP center, PGH, East Avenue, CRES, San Lazaro, lahat po yan ay pinaglalaanan ng pondo ay kung bilang Magsaysay. Hindi po sa kumuha ng project, ganito, overcourt, kalsada, wala po sa project na ganyan. Ang project po nito nila ay ilalagak po sa DOS, DSWD, para lahat ng hospital ay meron siyang pondo. Para pag lumapit po kayo doon, kailangan nyo po ng pambayad ng hospital,
Baka pambili ng gamot, i-charge sa puwega. Wala po kayong babayaran. Lalo na po, ngayon, effective October 1, effective October 1 po, para linggo pa. Ang unang dialysis patient, libre na po. Libre ang dialysis, libre din po yung gamot. Dati, pinalapit po natin yan sa mga congressman, yung gamot tayo bumibili. Pero tanong-alang batas, siguro po ni kung bilang sa isay, sa collaboration with PhilHealth, pag kayo po ay member ng PhilHealth, automatic, wala po rin mabayaran sa ICO. Libre po ang dialysis patient. Pangalawa, kung kayo po ay may pasyente, hindi po yung exclusive sa senior. Kahit po yan ay minor, bagong anak, junior, kakumpay, kapamilya ng senior, pwede rin po hihingi ng tulong yan sa senior citizen, sa United Senior Citizen Party List. Dalawa po yan ha. Meron pong Senior Citizen Party List at merong United Senior Citizen Party List. Ang sa amin po, United Senior Citizen Party List. Yan po ang aming programa. No? Puro hospitalization, puro medication, at puro mga assistance sa burial. Meron din po kaming livelihood. Pero po yung mga alam na maliliit na negosyo, meron kayong tindahan, meron kayong mga art store, mga moving store, nagbibigay po kami ng puhunan ng libre. Hindi nyo po yung babayaran. Pupunta lang po kayo sa kusina, sasagot kayo ng inyong form, ano po yung business na inyo pong kakailanganin, at ibigyan po namin ng libre puhunan. Yan, exclusive po yan na kinakausap ni Congressman. Dahil yun po ay livelihood. Pero lumalaki po yan. Pag nakikita nila yung na umakasenso yung inyong puhunan, dinadagdagan ng dinadagdagan yung puhunan. Simula po yan sa 50 to 20,000 isa. Tapos, meron din kami na mga burial assistance. Sa burial assistance, meron din po link, papasarap po sa inyong link, ilalagay nyo kung sino yung claimant, sino yung namatay, sino yung kukuha ng pera, saan nakaburol. At yan po, kahit na nalilibig na yung patay, makukuha nyo na rin po yung pera na burial assistance. Basta hawak-hawak nyo yung funeral contract at saka yung death certificate. Kasi hindi po natin may iwasan na naipasa po natin yung ating requirements, yung link, no? Bukas na pala, hindi na pala yung patay, no? Hindi po natin makukuha agad yung ura-urada yung pera. So, naka-process po yun. Pero, once na maipasa na po natin yung link, kahit 1 week, 2 weeks na siyang nakalibing, makukuha nyo pa rin yung burial assistance na cash po yun. Hindi po yun bagay mo, cash po na pera yun. Meron 5,000, may 10,000, yan po yung binibigay. Depende po sa pag-ipag-usap ng DSWD sa inyo at makikita doon sa contract na funeral contract na makikita ninyo. At panguli po, ngayon po ay lumapit kami sa Barangay kapagkat bilang author ng Universal Pension, kasi si Kubila Magsaysay po, siya po ang author ng Universal Pension. Siya po ang nagsulong ng napakahaba ng pinagkakaguluhan social pension. Ngayon nga po yung mga SSS, HSIS, hindi nakakakuha kasi nga ng pension. Kagulo-gulo dyan. Para mawala lahat yung mga usapin na yan, pinasok na yung universal pension, para na sa ganon, may pension ka man wala, at edad mo ng 60 years old, pensionado ka na. Yun na po yun, yung na kailangan mag-submit pa ng kumalman ng requirements, basta meron ka ng ID, na senior citizen ka na, yun na po yun. Wala na kung a-applyan na kung saan pagkamito ba ito, wala na po yun. Abolish na po lahat ito. Ang masusunod na po ay yung universal pension na sunod. Kaya lang, iba-iba nga po yan. Tulad nga po ng iba-iba yung yaman ng sila.
Kagaya ng San Juan, meron silang monthly pension na 1,500. Pero wala pa yung universal pension doon. Pension pa lang na galing kay Mayor yun. Diba? Pero sila kayaman. No? Eh kung dadagdag pa yung universal pension, magiging 2,000 na yung pension nila. Diba? Parang gano'n. Kasi nagtulong-tulong yung mga konsyal nila na pag-usapan, no? Nagkaka natin ng pension ito makalingan. Sa atin wala pa. So kaya yun ang naging problema. So yun lamang po ang aming ilalagay sa ngayon. Para sa gano'n ay mas lalo pang managdagan. Kasi nga, ngayon po ay dati ang nomini po ng bawat party list ay 5 lang po. At ang pwedeng umupo ay 3 na upuan. Depende po yan sa makukuhang boto sa bawat sigat. Ito pong organization ninyo ay wala po kinakahaliban na kahit anong organization ng party list. No? Wala po kayong kinakahaliban. Maliban sa DESCA ay nung kinakahaliban. Ngayon po, kami po ay handang mag-collaboration para po yung mga tulong pinansyal, tulong assistance na aming opisina sa United Senior Citizen ay pwede din pong avail. No? Kasi ganun din po kami. Hindi po namin mailalapit yung aming mga tulong kung wala po kami connect doon sa mga lumalapit. So, tulad ni ang contact ko kasi rito sa 168 ay si kasamang Susan Dadya. Si Susan Dadya ay napakarami ng nilapit sa akin, rural assistant, medical assistant, guarantee letter, yan po ay nagdahan po lahat yan. At sa duguyan, meron pa kami ngayon dalawa na inilalagay na isang 75 years old at isang 85 years old na naka-confine sa Cavite at saka sa AB Center at saka sa Cavite. So ngayon, nilalagay po namin yan. Hindi po kami nagsupunta dito. Through text lang. Text lang kami. No? Lahat ng mga nilalapit niya, 171, 170, 172, 168, puro text lang. Hindi namin nakikita ng personal.